babae dapat sa bahay lang. Ayusin mo pananamit mo, parang di ka babae. ay para lang sa lalaki. Bakit tropa mo mga lalaki? Babae ka pa lalambot lang Marunong ka. ka. Lalambot tao na lalaki ka. Para sa babae. Namulat tayo sa isang lipunan kung saan ang mga kulay ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang tao. Ang kulay rosas ay para sa mga babae at ang asul naman ay para sa mga lalaki. Kung saan kasarian ang nagiging batayan ng papel ng isang tao sa lipunang kanyang kinabibilangan. Ang mga babae ay siyang tagapangasiwa ng bahay. Ano ba yan? Ayusin mo nga yung upo mo. Lalaki ka ba? Magligpit ka ng mga damit dyan. Habang ang mga lalaki naman ay siyang tagapagbigay at siyang haligi ng tahanan. Love, nakita mo ba yung yung coat, saka yung bag ko? Oo, nandito. I-ready mo na nga yan. Kasi papasok na ako sa trabaho. Post mo. Ito nga pala yung pera. Budgetin mo na lang to, ha. Oh. Salamat. Ito na ako, ha. Sige, ingat. Is na ako. Samantala, kapansin-pansin ang diskriminasyon pagdating sa trabaho, kung saan hindi pantay ang benepisyo na tatanggap ng bawat empleyado. May tanong din pala ako sa'yo, Emma. Magkano ba sinasahod mo, Maki? 10K. Bakit ganun? Isa pares na naman tayo ng position. Oh? Adi, tanongin na lang natin si boss. Ang mga lalaki, tinuturing na malakas at determinado. Mr. Bukalan, you're next. Habang ang mga babae naman ay kadalasang tinuturing na emosyonal, mahina at sensitibo. You're Miss Alconas, right? Yes, I'm so sorry to inform you, but you didn't pass the qualification for the position. Ayon sa datos na inilabas ng International Labour Organization, tinatayang nasa 47% lamang ang kabuang partisipasyon ng mga kabailan pagdating sa mga trabaho, habang umabot naman ng 72% pagdating sa kalalakihan. Ano ang magagawa namin kung lipunan na mismo ang siyang nagsabing hindi namin kaya? Maging sa paaralan na siya dapat nagsisilbing pangalawang tahanan, maituturing na bang isang mabuting institusyon sa paghubog ng kabataan? Kung sa eskwelahan pa lang ay pinaiiral na ang hindi pantay na pakikitungo o tingin sa bawat estudyante. Any volunteer class kung sino ang gusto mag-lead para sa section ninyo? Ako po, ma'am. Any other hand? Sige na lang po. Mas maasahan siya. Mas magaling siya. Nakatanim na sa ating isipan ang paniniwalang lalaki lang ang siyang karapat-dapat na namumuno kahit pa may pareho naman kaming kakayahan at kagalingan. Saan ako lulugar? Saan ako lulugar? Kung sa bawat kilos ko ay may mga batang nakamasid. Sa likod ng screen na mga hawak ng cellphone, napukubli ang nakakabing ng halakak, pangungutya at mga masasakit na salita na may matinding epekto sa emosyonal na kalusugan. Mundo kung saan pati pag-ibig ang may pamantayan. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Thank you for the ice cream so good. Marvelous strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream. Tama na. Waksan na natin ang hindi pantay na pagtingin sa bawat kasarian. Ipakita natin na hindi dapat nasusukat ang halaga ng isang tao batay sa kanilang kasarian, kundi sa kanilang kakayahan, mga prinsipyo, at malasakit sa kapwa. Ang pagkapantay-pantay ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad nating lahat upang matamo ang tunay na katarungan at pagkakaisa sa ating lipunan. Ipakita ang pagtutulungan sa loob at labas ng tahanan. Bigyan ng pagkakapantay-pantay na trabaho o oportunidad anuman ang kasarian.
Lahat ng tao, babae, lalaki, o kahit ano ka pa, karapatan mong itrato ng tama, mamuno hindi lamang sa eskwelahan, maging sa lipunan. Itigil na ang pangungutya at masasakit na salita sa mga taong gusto lang naman matamo ang kasiyahan. Ang media ay hindi para manakit ng damdamin ng tao, bagkus ang media ay isang paraan para manghikayat ng gumawa ng tama. Stop. 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 Stop! Stop! Gender inequality. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. We are Bayon, bringing inequality, overcoming toxicity.